Nag-deploy ang US ng B-2 Spirit stealth bombers para wasakin ang pangunahing target sa Iran. Pagkatapos, nagpadala ito ng mga B-52 para wasakin ang Iran gamit ang matitinding pambobomba. Sunod naman ang mga B-1. Ang mga piloto ng US B-1 ay nagsagawa ng pag-atake sa Iran na posibleng pag-aaralan na sa lahat ng paaralan ng mga piloto militar. Ito na ang huling dagok at napakalakas ng tama nito nang gumabagsak na rehime ng Iran ay hindi na makakabangon pa. Sabi ng US, kalimutan ng stealth. Tuloy-tuloy ng pagwasak natin na yon. Ayon sa Air and Space Forces magazine, ang pagdating ng B-1 bomber sa Iran ay nagpapakitang dibalak ng US tapusin ang kanilang matitinding pag-atake laban sa bansa at sa rehimen nito. Kinumpirma ito ng Joint Chiefs of Staff Chairman General Dan Kane noong Marso 2 na nagsabing, saka pa lang, nagsisimula ang trabaho nito at magpapatuloy pa sa panayam sa Pentagon. Nagpatuloy ito ng agad. Pakawalan ng US ang B-1 bomber sa Iran matapos ipadala ang B-2 bomber para atakihin ang command at control centers ng bansa. Kinailangan ng mga B-1 bomber na ito na maglakbay ng malalayang distansya. Katulad ng mga B-2 na nauna, kinailangan ding lumipad ng mahigit 30 oras ng mga B-1 para makarating sa Iran. Habang tumanggi ang UK, napayagan ng US, gamitin ang mga pangunahing base ng RAF Fairford at Diego Garcia sa Indian Ocean. Sana nabigyan ng tsansa ang mga piloto ng B-1 ng Amerika na makalapag, mag-refuel at maghanda sa pag-atake. Nagbago ng sitwasyon at tatalakayin natin ito mamaya. Pero sa unang bugso ng pag-atake, napatunayan ng B-1 pilots na kaya nilang tapusin ang misyon ng mag-isa. Mahigit 30 oras na paglipad ay karaniwan na lang sa mga piloto ng Amerika, habang tinutuloy nila ang pambobomba ng B-2 na nagdulot ng malakas na pinsala sa Iran. Kaya lumitaw ang tanong, ano talagang ginawa ng mga B-1 bomber sa Iran? Lumahok sila sa isang kampanya kung saan tinarget ng US ang mahigit 1,250 na mga target sa unang 48 oras ng labanan ayon sa Air and Space Forces magazine. At simple lang ang kanilang papel. Ihatid ang nakakagulat na 74,000 libra ng pampasabog sa puso ng Iran. Sabi ng magazine, nagpadalang US ng 3 B-1 sa Iran para atakihin ang missile site doon. Kasama rin ang iba pang C2 centers na kailangan ng Iran para manatiling operational kung nais nilang mag-coordinate sa anumang laban sa US. Ang ballistic missile infrastructure ng Iran ang naging target ng B-1 attacks. Ipapaliwanag namin ito mamaya. Pero una, nabanggit namin ang 74,000 pound payloads. I-multiply mo yan sa 3 para sa bilang ng B-1 na ipinadala ng US sa Iran at makakakuha ka ng nakakabaliw na maximum na 200 at 22,000 pounds na explosive Fury na naihatid sa Iran sa isang misyon lang. At Fury ang tamang salita. Pareho para sa operasyon ng US na tinawag na Operation Epic Fury at para sa kung ano ang kayang ilagay ng B-1 bomber sa mga bay nito. Ditiyak ang mga sandatang ginamit ng US B-1 sa Iran. Pero maraming opsyon ang mga piloto dahil halos lahat ng armas nito ay kaya talagang sumira ng target. Sa karaniwang bomba, ang isang B-1 ay maaring lagyan ng hanggang 84 na Mark 82 na simpleng bomba na bawat isa ay may bigat na 500 libra. Ang eroplano ay maaari ring magdala ng 24 na Mark 84 na pangkalahatang gamit na bomba na bawat isa ay may bigat na 2,000 libra. Ang Mark 62 na 500 libra bawat isa at Mark 65 Quick Strike Naval Mines ay maaaring ikarga sa bomber. Pero malamang hindi ginamit ang huli sa B-1 missions sa Iran. Tungkol naman sa iba pang mga bomba, posible ang lahat ng 3. Ngunit kakailanganin nitong lumipad ang mga B-1 ng halos direkta sa ibabaw ng mga target na maaring maglagay sa mga bomber sa abot ng depensa sa himpapawid ng Iran. Kahit sira na ang mga depensa dahil sa pambobomba ng B-2 at atake ng B-52 ng Amerika, posible pa ring mapabagsak ng Iran ang isang B-1 at mapigilan ng mga Amerikanong bomber na lumipad direkta sa kanilang target. Hindi kailangan lumipad direkta ng US. Malamang ginamit nila ang B-1 para magpadala ng firepower mula malayo at sirain ang mga pasilidad ng misil ng Iran at C2 centers. Ayon sa US Air Force, kayang kargahan ng B-1 ng 24 na 2,000 pound na GBU-31 Joint Direct Attack Munition o JDAMs. Bilang alternatibo, kaya nitong magbela ng hanggang 15 na 500 pound na GBU-38 JDAMs o hanggang 24 na AGM-158A Joint Air-to-Surface Standoff Missiles. Ang salitang standoff sa pangalan ng missile
ay nagpapakita kung paano ginamit ng US ang kanilang B-1. Imbes na direktang ipadala ng US ang 3 bomber sa target, pinapunta nila ito sa Iran para may putok ang mga kargamento mula sa ligtas na distansya. Libu-libong libra ng guided bomb at misail ang tumama sa mga C2 center at misail na pasilidad ng Iran na nag-iwan ng mga umuusok na hukay matapos tamaan ng hindi nila nakitang kalaban. Nagbigay pa ng dagdag detalye sa operasyon ang National Security Journal. 3 B-1 bomber ang lumipad ng round trip mula Continental, Estados Unidos. Tinulungan sila ng American refueling tanker na lumilipad sa Atlantic Ocean at Mediterranean, kaya hindi na nila kailangan mag-landing para mag-refuel. Dumating ang mga B-1 na parang lumilipad na ninja at tinapos ang kanilang gawain. Pumasok sila sa himpapawid ng Iran, nagpakawala ng bomba at misil, tapos bumalik sa US, gamit din siguro ang parehong aerial refueling tanker. Naging posible ang mga sortie dahil sa naunang pambubumba ng B-2 ayon sa journal na tinatalakay ang pagkakaiba ng B-2 at B-1. Ayon sa ulat, kaya ng B-2 lumapit sa mga target na mahigpit ang depensa, habang ang B-1B ay dapat mag-operate lang kapag napahina ng air defense o manatili sa labas ng matinding depensa. Ito ang dahilan kung bakit ang standoff munitions ang pinakamalamang napiliin para sa B-1. Nabuo na ang labanan sa himpapawid. Sinamantala ng US ang katotohanan yon gamit ang B-1 bomber nila. Tinawag ng National Security Journal ang mga bomber bilang high-capacity launch platform. Pagkatapos ng penetrating strikes ng B-2, sumunod ang B-1 na naglunsad ng precision strikes mula malayo dahil wasak na ang air defenses ng Iran at hindi na kailangan ng stealth. Kailangan pa ring mag-ingat ang US, kaya hindi nila ginagamit ang bomber sa tradisyonal na bombing runs. Hinubog ng US ang labanan sa pamamagitan ng malikhayang estratehiya gamit ang layered bomber approach para malampasan ang layered air defenses ng Iran. Nabalata na ang sibuyas ng Iran. Luha na lamang natira mula sa bumagsak na rehimen. Balikan ang mga target ng US na tinamaan ng B-1. Kumpirmado ng Iran International na noong Marso 2, tinamaan ng US bombers ang mga above-ground ballistic missile sites at C2 centers. Samahan nyo kami dahil ipapaliwanag namin kung bakit mahalaga ang lahat ng ito para sa hinaharap ng digmaan sa ilang sandali. Ayon sa TBN Israel, matapos ang pag-atake ng B-1, nasira ang ilang pangunahing pasilidad ng Iran. Malalakas na pagsabog ang narinig malapit sa nuclear facility at Air Force Base sa gitnang Isfahan, Iran, ayon sa ulat. Kinumpirma ng ulat ang balitang tinarget ng US ang ballistic missile sites at C2 centers ng Iran gamit ang B-1 bombers bilang bahagi ng estratehiya ng Amerika. Malala na para sa rehimen ng Iran ang ginawa ng US at Israel laban sa Iran. Gayunpaman, mas lalo pang lalalang sitwasyon para sa Iran. Bago ang lahat, pinapanood mo ang military show. Kung di ka pa subscribed, pindutin na ang button para lagi kang updated sa balita. Ngayon, nakita mo kung paano ginamit ng US ang B-1 bombers laban sa Iran. May ilang dahilan kung bakit mahalaga ang estratehiyang ito pagdating sa mga susunod na mangyayari. Ang pagkawala ng mga nawasak na C2 centers ay malaking dagok sa Iran. Ang C2 center ay lugar kung saan nagtitipon ang mga commander para pamunuan ng operasyon. Dito nagbumula ang mga utos para sa tropa sa lupa, unit ng dagat, himpapawid at missile. Isipin mo itong utak ng operasyon sa digmaan. Kapag wala ang C2, nawawala ang koneksyon ng otak sa katawan. Kung mahulog na yun ang otak mo sa ulo, wala nang magagawa ang katawan mo. Patay ka na. Iyan ang ginawa ng US sa Iran sa pamamagitan ng pagtutok nila sa mga C2 center. Hindi na nabubuo at naipapadala ang mga utos dahil nawala na ng C2 ang Iran. Apektado rin ang kakayahan ng Iran na bantayan ang labanan, tulad ng paghina ng kakayahan nilang maglunsad ng drone at missile strike sa US Navy kapag nawala ang infrastrukturang pang-obserba. Dito natin nakita na malaki ang papel ng B-1 dahil giniba ng US ang estratehiya ng militar ng Iran sa loob ng ilang araw at nakikita na natin ang mga resulta. Bukod sa pagkawala ng C2 centers, hirap din ng Iran tanggapin na winasak ng B-1 bomber ng Amerika ang marami nilang ballistic missile launch sites. Pagsamay ng dalawa, mas kaunti ang missile na nailulunsad ng Iran. Ayon sa ulat ng BBC, noong Marso 4, nagawa ng Iran na maglunsad ng 570 isang missile at 1,391 isang drone, simula na magsimula ang digmaan. Nagkakaroon ito ng problema sa imbakan ng missile na tatalakayin natin mamaya. Sinabi ni Kanye noong Marso 4
na bumaba ng 86% ang ballistic missile launch ng Iran kumpara sa unang araw ng labanan. At bumaba pa ng 23% mula Marso 3 hanggang Marso 4. Idagdag pa ang 73% pagbaba sa drone launch, makikita mo na ang epekto ng B1 na estratehiya. Tanggalin ang C2 at hindi na mako-coordinate ang missile launch. Wasakin ang base at launcher ng missile at hindi na mangyayari ang missile strike kahit maibalik ng Iran ang C2 nila. Naglagay pa ng dagdag na balakid ang Jewish Institute for National Security of America, JINSA, laban sa Iran. Noong Marso 5, inihalin tulad nito ang kasalukuyang nangyayari sa Iran sa ginawa nung 12 araw na digmaan laban sa Israel noong 2025. Dahil winasak ng US at Israel ang halos 75% ng kapasidad ng Iran sa paglulunsad, hindi na kaya ng rehimen ang tuloy-tuloy at malaking pambubomba. Ayon sa JINSA, kaya pa ng Iran ang limitadong pag-atake. Pero bawat isa ay nagpapabawa sa puwersa ng kailang launcher at nagdudulot ng mas maliit pang mga susunod na pag-atake. Pinagtitibay nito ang pahayag gamit ang mga datos na nagpapakita na nawala na ng Iran ang hanggang 73% ng kanilang medium-range ballistic missiles, hanggang 52% ng kanilang short-range ballistic missiles, at ang 75% ng mga launcher na nabanggit na kanina. Tinamaan ang Iran ng 1-2 combination. Dahil sa lakas ng atake ng US at Israel, napilitan ng Iran gumamit ng maraming missile kahit walang nakuhang resulta. Habang mas maraming launcher ang nawasak ng mga B1 at iba pa, malilimitahan ng Iran sa kakaunting pagludunsad kahit magawa nilang buuin muli ang inventaryo. Napakagaling nito para sa US. At hindi lang ito ang tanging problema na kailangang harapin ng Iran habang dumalampas ng digmaan sa unang yugto nito. Marami pang B1 ang darating. At kapag nangyari yon, sila at iba pang bomber at fighter jet ng Amerika ay mas malayang kikilos sa himpapawid ng Iran kaysa dati. Sabi ng National Security Journal, nakuha na ng US ang air superiority kontra Iran. Ayon sa The Hill, ang dating superiority ay naging supremacy na. Ayon sa ulat, kinapanayam nila si David Petraeus, dating direktor ng CIA at kumander ng US Central Command noon. Sa ngayon, mukhang kaya na nating magpalipad hindi lang ng stealth fighter bombers tulad ng F-35 at B-2 stealth bombers, kundi pati na rin ang mga tunay na workhorse na kayang magdala ng napakalalaking kargamento, gaya ng B-52 at B-1. Sinabi ni Petraeus sa ulat, bago niyang idagdag, "Hindi talaga kami nababahala sa ngayon tungkol sa air at ballistic defense ng Iran. Basta't manatili ka lang sa taas ng abot ng mabibigat na machine gun, ibig sabihin ay pwede mo talagang ibuhos lahat ng lakas mo." Sa taas ng abot ng mabibigat na machine gun. Kung ganun, ibig sabihin wala nang silbi ang missile-based air defenses ng Iran. Nakamit na ang air supremacy, halos anumang lumilipad lampas sa ilang libong talampakan. Nasaklaw ang bawat bomber at fighter jet na gustong gamitin ng US laban sa Iran. Pabor sa Amerika ang bilang ng mga missile dahil napahina na ang Iran hanggang sa kaya na lang nitong magsagawa ng mga hiwa-hiwalay na pag-atake. At hindi na nito kayang ipagtanggol ang sarili laban sa ganti na dulot ng mga pag-atakeng iyon. Malaki ang naging papel ng US B-1 bomber sa sitwasyong ito. Tulad ng nabanggit, malamang hindi pa ito ang huling beses na makikita natin ang mga bombers sa Iran. Siguro natatandaan ninyo na sinabi namin na ang unang 3 B-1 bomber ng Amerika ay naglakbay ng malayo at hindi lumapag dahil hindi pinayagan ng UK gamitin ang mga base militar. Nagbago ito. Noong Marso 1, nagdesisyon si Keir Starmer na payagan ng UK ang paggamit ng mga base. Nagdesisyon ang UK matapos tamaan ng attack drone ng Iran ang base nila sa Cyprus, dahilan para gumanap sila ng sumusuportang papel sa labanan. Hindi naging mapagbigay ang US sa pagbabagong ito, marahil dahil naramdaman nilang sinaktan sila ng UK noon nang hindi sila payagang gamitin ang mga base. Para sa US, ang kawalan ng access ay nagdulot ng mas malaking panganib sa kanilang B-1 bomber. Matindi ang batikos ni Pangulong Donald Trump ng US kay Starr. Sinabing gusto raw nitong sumali sa mga digmaan matapos nating manalo. May mga mungkahi rin na maaring magpadala ang UK ng ilan sa kanilang mga aircraft carrier sa rehiyon ng Persian Gulf, na nagdulot ng panibagong puna mula kay Trump. Nagpost ang Pangulo ng US sa Truth Social at sinabi, "Ang United Kingdom, ang dati nating dakilang kaalyado, marahil ang pinakadakila sa lahat, ay sa wakas ay seryosong pinag-iisipan na magpadala ng 2 aircraft carrier sa gitnang silangan. Ayos lang yan, punong Ministro Starmer. Hindi yung namin sila kailangan, pero matatandaan namin." Gayunpaman, maring palabas lang sa panig ni Trump ang tila pagkakahati ng US at UK. Paano natin ito nalaman?
Noong Marso, 7 iniulat ng Guardian na 4 na B-1 bomber ang lumapag sa RAF Fairford, isa sa dalawang pangunahing base na dati pinagbawal ng UK gamitin ng US noong unang biisang strikes. Malamang na huminto muna ang mga bomber para mag-refuel bago tumuloy sa Diego Garcia para sa mas maraming pag-atake. Pagkatapos ng pag-atake, babalik ang mga B-1 sa UK para mag-refuel at mag-restock bago muling lumipad. At ang nakita natin noong 2 ng Marso ay isang patikim lamang. Mas lalala ang sitwasyon sa Iran dahil malapit nang magkaposisyon ng US kasamang UK para makapagpadala ng B-1 sa Iran ng sunod-sunod sa maikling pagitan. Tandaan na ang Iran na ito ay kasalukuyan ng binobomba ng mga pag-atake. Noong Marso, 6 iniulat ng Breaking Defense na sinabi ng US na tinamaan nila ang 3,000 target kabilang ang 43 barkong pandigma ng Iran. Unti-unting inaalis ng US ang lahat ng posibleng banta militar mula sa Iran. Ang pagdating ng mga B-1 bomber sa mga base ng himpapawid sa UK ay dagdag pa sa mas tuloy-tuloy na firepower na nais dalhin ng US laban sa Iran. Maghahanap na ng paraan palabas ang natitira sa rehimen ng Iran. Mukhang hindi bibigyan ng US ng ganong pagkakataon. Ayon sa CNN, sinabi ni Trump na walang kasunduan sa Iran maliban kung mag-alok ng walang kondisyong pagsuko ang rehimen sa US na hindi pa nangyayari. Sinabi ni Trump na sumuko ng Iran sa mga kapitbahay nito sa gitnang silangan. Pero mukhang hindi naman totoo. Ngayon, ayon kay Trump, naghahanda ang US na magsagawa ng mas matinding pag-atake sa Iran, kabilang ang mga lugar at grupong hindi pa natatarget noon. Hindi siguro nagkataon lang na ipinadala ng US ang mga B-1 nila sa RAF Fairford habang may banta si Trump. Gusto ng US na maging handa ang mga bomber nito kapag may utos, at mas titindi pa ang pagdurusa ng Iran kapag muling ginamit ang mga B-1 sa ikalawang bugso. Walang binibigay na paraan para maligtas ang rehimen, kaya sinusubukan ng Iran palawakin ang digmaan na parang lalo lang nilang pinahihirapan ang sarili nilang bugbog na. Nabanggit natin na ang Iran ay napakawala ng 500 missiles at higit 1,000 drones. Karamihan sa mga ito ay tinatarget ang mga kapitbahay sa gitnang silangan kaysa mga US na barkong nakapalibot sa bansa. Bawat isa sa mga pag-ataking ito ay paalala na gusto ng Iran na maging siga sa gitnang silangan kahit na unti-unti nang nawawasak ang pundasyon ng kanilang lakas militar. Gaya ng sinabi ng Al Jazeera sa isang artikulo noong Marso 7, ang tunay na ginagawa lang ng Iran sa mga pag-ataking ito ay winawasak ang kakaunting natitirang tiwala ng mga kapitbahay nito na siyang kailangan nilang sandalan kung sakaling kailangan nilang mamagitan para tapusin ang hidwaan kung sakaling buksan ng US ang opsyong iyon. Ayaw ng mga bansa sa Gulpo makisangkot sa digmaan. Pero kung atakihin sila ng misil at drone ng Iran, Iran pa rin ang sasalo sa hagupit ng kanilang tugon, kahit US at Israel ang nagsimula. Habang nangyayari ito, nakaabang ang mga B-1 ng Amerika. Ngayon na pwede nang gumamit ng mga base sa UK, naghahanda ang mga B-1 na yon ng panibagong bugso ng mga pag-atake na maaring mas mapanira pa kaysa sa huli. Walang magagawa ang Iran rito. Maaring dumating ng huling dagok at magdulot ng malaking pagbabago sa rehiyon ng Golpo. Mukhang posibleng magsimula na ikatlong digmaang pandigdigang labanan ngayon. Depende kung makakahanap ang Iran ng anumang kaalyadong handang lumaban sa panig nito, bukod sa kasalukuyan nilang mahihinang kakampi. May iba pang labanan na posibleng magdulot ng ikatlong digmaang pandigdig at tinalakay namin ang 5 sa video. Panurin ang video na yon para matuto pa at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri ng mga estratehiyang ginagamit ng US para pahinain ang Iran. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.